Happy Sunday, City Hope Church! So maaari ba tayong tumayo? Amen. Let us all stand. Amen. I believe ang bawat isa ay blessed ngayon. So maaari mo bang kamayan ang iyong mga katabi at sabihin mo, Merry Christmas! Malapit na ang Pasko. Amen! Ayan. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. I invite everyone to please bow your head and let us feel the presence of the Lord as we pray. Let us prepare our hearts for the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for this beautiful day na yung pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, maulan man, Panginoon, hindi kami nagpahadlang. We are here to give you glory, honor, and praise, oh God. Lord, we thank you, Lord God, sa buong linggong iningatan niyo po kami, Panginoon. Hindi niyo po kami pinabayaan, Lord God. And this day, Lord God, we are going, Lord God, to praise you and glorify your most holy and precious name. Prepare our heart, mind, soul, body, and spirit, and may your Holy Spirit rest upon us, oh God, and receive you, Lord God, today, Lord God. We thank you. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. I believe ang bawat isa ay handa ng mag-worship sa ating Panginoon. So right now, you are free to clap your hands, to raise your hands above, and lift the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before
unto a God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Ayo, 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 we worship you. Hallelujah. Yes, Lord. Church, right now, patuloy mong damhin ang presensya ng ating Panginoon. At sa mga oras na ito, malaya kang itaas ang iyong kamay, malaya kang umawit, dahil ang Diyos ay nararapat sa ating papurit pagsamba. Hallelujah. Oh Jesus, we welcome your presence, Lord. For you are worthy to be praised. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you're worthy, O Lord. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Jesus, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Jesus. Truly, O Lord, that you deserve all the glory. You deserve of all our highest praise, O Lord. Oh, you deserve it all, oh God.
Day and night and day, letting sins arise. Day and night and come on, church. Letting sins arise. Day and night and day, 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 you're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, Jesus, for from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus. And death could not hold you, and veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens around the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, and now and forever.
deserve. Jesus, Lord. Spirit of the presence of Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Father God, you are worthy of it all, Lord. Karapat dapat ka sa lahat, Panginoon, ng aming pagsamba, papuri, pagluwalhati. Yes, Lord, you deserve the glory. Kaya po narito kami, Panginoon, umaawit, sumasayaw, dakilang Diyos, nagtatawa sa aming mga puso, Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa amin. Ikaw ang Diyos, aming tagapagligtas, at higit na nagmahal sa amin. Sa araw na ito, dakilang Diyos, kami po ay sama-sama, Panginoon, Lord, na nagdiriwang ng kabutihan mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa loob ng isang taon. And today, oh God, we are declaring, Lord, your goodness. Father God, we acknowledge you. We recognize your greatness sa aming buhay, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God, for this life. For your presence, Lord, in power, Lord, over our lives, Lord. Keep us, Lord, up to today. And you brought us this far, Lord, God, in our lives. So, Lord, we give you praise. We lift our hands, Lord, God, you praise. Lord, you deserve all the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome po bawat isa sa presensya ng Panginoon. Amen. Let's welcome our brothers and sisters. Welcome. Let's welcome everyone. Welcome po ang ating mga kapatiran here in abroad. Nakakasama po natin sa ating live streaming, sa ating pong online service. Welcome po. At sa araw na ito, nais po tayong pagpalain lahat ng Diyos, ng kanyang presensya, ng kanyang kapangyarihan. God wants to touch our soul, our spirit once again, that we can say, you deserve all the glory, Lord. You are worthy of it all. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Sino pong excited sa araw na to? Sa ngayon po, nagdiriwang tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Nagsiselebrate po tayo ng goodness ni Lord. Today ay ating pong Piyestang Kristiyano. Amen? Celebrating the goodness of God sa buong isang taon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Praise God. Tayo po ba excited sa umagang ito? Amen. Excited ba tayo mapakinggan natin ang salita ng Diyos that will bless us, guide us, and lead us to His presence. Amen. Samahan niyo po ako, basahin po natin ang salita ng Diyos dito po sa Psalms. Okay, buksan po natin ating mga Bible. Psalms. Babasahin po natin Psalms chapter 50 in verse 23. Babasahin po natin sa HCSB version, Holman Christian Standard Version of the Bible. Amen. Basahin po natin. Isang talata lamang po ito.
pero punong-puno po ng pagpapala ng Diyos. Amen. Samahan niyo po ako. Muli, samahan niyo po akong tumayo para po sa ating pagkilala sa Diyos, sa Kanyang mga salita. Amen. Praise God. Alam po natin ang salita ng Diyos ay isang spiritual na bagay. It is holy unto the Lord. So samahan po natin, basahin po natin. Pwede niyo pong sundan. Makita po natin sa screen. Ang sabi po dito, whoever sacrifices a thank offering honors me. And whoever orders his conduct, I will show him the salvation of God. Idagdag ng Diyos, biyaya at pagpapala sa Kanyang mga salita. Dakilang Diyos, malayo po kayong makakilos, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, sa bawat isa sa amin, O God, Lord, and as we open our minds, open our eyes, O Lord God, let the planting of your word, Lord God, be received, O Lord God, pag ma-experience namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Lord, healing, salvation, provision, and blessing upon our lives. Father, this is our prayer, Lord, as we worship you right now. Jesus, in your holy name, amen and amen. Again po, palakpak sa Panginoon, yung malakas. Yes, Lord, kilusan ng Diyos na may pinakamalakas na palakpak sa kanyang banal na pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po at tayo po ay makaupo na. Yes, praise God. At sa umaga pong ito, ayon po dito salita ng Diyos, nating binasa. Ito po yung ating paksa, yung ating pong theme. The blessings of a thankful offering. Amen. Praise God. Sa lahat ng offering, kakaiba po yung thankful offering. Ito po ay may blessing. Ayun po sa binasa po natin, balikan po ulit natin yung Psalms 50:23. Ang sabi po dyan, Psalms 50 verse 23. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi dyan, whoever sacrifices. Sa Tagalog, ang sabi po, ang sino man. Pagdating po sa pag-o-offering, walang pinipili ang Diyos. Ang sabi diyan, whoever. May mga whoever ba dito? Ang sabi diyan, whoever sacrifices a thank offering honors me. Pwede ba natin tingnan ito sa Tagalog? Basahin din natin sa Tagalog. Ang parangal na nais ko na sa akin ihahain. So ito ay hain, sacrifice. Parangal, nais ko sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat. Tingnan niyo po. Number 1, thank offering. Comma. Number 2, pagpupuring walang maliw. So, una yung thank offering, alay. Ang alay una, thank offering. Pangalawa, pagpupuring walang maliw. Praising. Amen? Praise God. Hallelujah. Sino ba na parito sa umagang ito, may daladalang alay? Alay, pasasalahandog ng pasasalamat. Sa Bicol po, dulot. Amen. Sa piyesta po, hindi lang po pagkain ang inihahanda. Meron ding dulot. Amen. Handog, pasasalamat. Alay, handog, pasasalamat. Basahin po natin itong Deuteronomy 16:16 to 17. Nabasa niyo na po ba ito? Amen. Sa Bible reading po ninyo, everyday, daily Bible reading, nasa na po kayo. At nabasa nyo na po ba ito? Book of Deuteronomy, sinulat ng lingkod ng Diyos, si Moses from verse 16. Ang sabi dyan, tingnan po natin at pinaalala sa akin ng Panginoon sapagkat offering po ang pinag-uusapan po natin. Ang sabi dyan, okay, hintayin po natin yung Deuteronomy chapter 16 in verse 16. Ito na po, ang sabi dyan, Tagalog.
sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses haharap kay Yahweh. Tuwing piyesta ng tinapay na walang pampalsa, piyesta ng mga sanlinggo at piyesta ng mga tolda, magdadala sila ng handog tuwing haharap kay 17. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Tingnan din po natin ito sa English. English Bible. Basahin po natin. Okay, sa English po. 3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose. At the feast of unleavened bread, the feast of weeks, and the feast of tabernacle, no man should appear before the Lord empty-handed. Alam niyo po, pagdating po sa celebration, fiesta, pagsamba sa Panginoon. Ano po ang sabi po ng salita ng Diyos? Basahin po natin, last sentence, no man should appear before the Lord empty-handed. Walang haharap daw sa Panginoon na walang dala. May offering. Basahin po natin 17. Each of you, pansinin niyo po, each of you, bawat isa, each of you must bring a gift to the Lord, an offering, gift, in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Kung paano ka pinagpala ni Lord, yung offering, kung paano tayo pinagpala ni Lord. Sabi ni Lord, walang haharap sa akin na walang dalang offering. Ayon sa pagpapala na pinagkaloob niya sa bawat isa. Kaya po, sa pagpapasalamat sa Diyos, kakaiba po yung offering na pinagkakaloob natin kay Lord. It is a thank offering, is sacrificial. Kakaiba siya sa ordinary, sa regular offering po natin na pinagkakaloob sa Panginoon. So ano po bang blessing nito? Meron pong kakaibang blessing, special blessing, yung thank offering, yung Thanksgiving celebration na meron tayong dala-dala na thank offering. Balikan po natin yung ating text sa Psalms 50. Ang sabi diyan, whoever sacrifices a thank offering. So, paano po, paano siya kakaiba? Gaano siya kakaiba sa ating normal o regular na thank offering? Ang sabi po diyan, tingnan niyo po, sacrifices a thank offering. It is a sacrificial offering. Ang sabi po diyan. A thank offering to me. Yes. So napapansin po natin, ang sabi diyan sa salita ng Diyos. So ano po ang blessing? Ano po yung blessing ng thankful offering? So bakit sinabi po natin thankful offering? Paghandog na punong-puno ng pasasalamat, it's sacrificial. Kasi po yung thank offering, if it's not a sacrificial or a sacrifice, hindi po tayo makakapag-offering. Hindi tayo makapagkakaloob ng handog na ito alay sa Panginoon. So ano po yung blessing? Amen. Gusto niyo po bang malaman kung ano ang blessing sa ating thankful offering? Amen? Alam niyo po ang ating Diyos, siya po ay God of blessing. Si Lord, He's the God of blessing. He's the God who provides, the great provider. Ang gusto ni Lord, lahat ng blessing, ipagkaloob sa atin. Na hindi tayo magkulang. Lahat ng blessing ni Lord ay para sa atin. Inilaan niya para sa atin. And God provided many ways ng blessing. Para ma-exercise natin yung ating pagsampalataya, paniniwala kay Lord, at yung blessing ay maranasan po natin. So, the blessing po ng thankful offering, number 1, amen, are we ready? Gusto ba nating malaman yung blessing ng thankful offering? Amen. So binibigay po natin ito once a year. Yung thankful offering. Praise God. Maintindihan po natin, may mga nag-offering ng bahay at lupa. May nag-offering ng kotse. May nag-offering ng title.
Bakit kaya? Kasi they know the blessing of a thankful offering. Hindi lang nila alam yung reason. Last Sunday, binahagi ko po sa inyo yung reason. Dahilan kung bakit po tayo nagkakaloob ng thankful offering. Isang alay handog pasasalamat sa Diyos. Ito po, yung tatlong reason last Sunday, binahagi ko po sa inyo. Sa ngayon po, meron din pong tatlo dito sa talatang ito, pero ibabahagi ko po sa inyo dalawa. Maiksi lang po yung oras ko eh. Ready po ba kayo? Amen? So now, last Sunday, binahagi ko yung reason. Bakit ba tayo mag-aalay ng handog pasasalamat sa Diyos? Ito naman po yung blessing na binigay ng Diyos kapag tayo po ay nag-aalay ng handog pasasalamat sa Panginoon. So number 1, ito po, nasa verse 23, ito po, blessings to God. Blessing to God. Pag tayo po ay nagdadala ng alay, handog pasasalamat, ito po ay pagpapala sa Diyos. Napagpapala ang Diyos. Amen? A thankful offering honors me. Di ba yan ang nakasulat sa verse 23? Balikan natin. Yan ang blessing kay Lord. Balikan po natin yung 23. Tingnan nyo po. Whoever sacrifices a thank offering honors me. Si Lord ang nagsabi, ang sino mang nagdadala ng alay, handog, pasasalamat, nagbibigay parangal sa akin. Napaparangalan ang Diyos. God is pleased. Nasisiyahan ang Diyos sa atin kapag tayo ay nagdadala ng thank offering. So ito po mababasa po natin, Psalms 50:23 sa Holman Christian Standard Bible. Pwede ba tingnan natin sa ibang version? Tingnan po natin sa New King James. Tingnan niyo po. Again, whoever offers praise glorifies me. So, thanksgiving is also praise to God. Glorifies me also means honor. And to him who orders conduct aright, I will show the salvation of God. Tingnan po natin sa NIV. NIV, basahin po natin. So tingnan niyo po, NIV. He who sacrifices thank offerings honors me. Siya na nag-aalay ng dulot pasasalamat sa Diyos. Dulot, offering. Honors me, sabi ng Lord. So, it gives honor. It brings honor. Yung ating thank offering kay Lord. Ito po ay ito pong thankful offering, ito po ay nagpapahayag. A thankful offering expresses to God. Letter A. Next slide. Tingnan niyo po. Ano ba yung ini-express ng ating thankful offering kay God? So yan po. Next slide po natin. Tingnan po natin. Okay? Yan po yung ini-express ng ating thankful offering. Letter A, recognition of who God is. Yung thankful offering natin kay Lord, kumikilala na sa Diyos kung sino siya sa ating buhay. Pangalawa, dependence on God's grace. Ipinapahayag na siya na nagdadala ng thank offering kay Lord ay nakadepende sa biyaya ng Diyos. Letter C, acknowledgement of God's faithfulness. Yung thank offering na po natin ay pagkilala sa Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Amen? Tapat ka ba sa Diyos? Amen? Tapat ba ang Diyos sa atin? Amen? God is pleased. Yan po yung blessing, unang blessing sa ating pong sacrificial thank offering. Nabibless si God. Hindi saan nangangailangan ng Diyos, but it brings honor. Napaparangalan siya. Nakikilala siya. Kaya si Lord ay napapagpala. God is blessed. Sabi po sa Psalms 103, 1 and 2, and Psalms 104, verse 1, tingnan po natin in King James or New King James Version, ang sabi po dyan, tingnan po natin ang dalawang talatang ito.
Tingnan po natin, ang sabi diyan. Tingnan niyo po. Psalms 103 verse 1. A Psalms of David, sinulat ni David, "Bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless His holy name." Tingnan niyo po si King David. Nagbi-bless kay Lord. Bini-bless si Lord. Amen? Kailan ba tayo nag-bless si Lord? Alam niyo po, ang thankful offering, sacrificial thank offering kay God, ay nagbi-bless kay Lord. Nagdadala ng parangal sa Kanya. It brings Him honor. Amen? Praise God. Hallelujah. Tingnan niyo po, 2 beses, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Tingnan niyo po, "Bless the Lord, O my soul, all that is within me." Binibless si Lord. So ganun po ang sacrificial thank offering. It bless the Lord. It honors Him. Tingnan po natin. Verse 2. Next verse. Ano pa sinasabi ng salita ng Diyos? Okay, verse 2. "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Inuutosan, ini-encourage ni David yung kanyang sarili ko. I-bless mo si Lord. I-bless mo si Lord. Huwag mong kalimutan. Isipin mo, alalahanin mo, balikan mo lahat ng kanyang benefits sa'yo. Lahat ng benefits na nakuha mo kay Lord. Lahat ng blessings sa'yo ni Lord. I-bless mo siya. Bless the Lord. Amen? A thankful offering, bless the Lord. It honors Him. Psalms 104 verse 1. Tingnan po na. Next chapter. Ito, next chapter. Again. Nababasa niyo po ba? Nababasa niyo po ba? Bless the Lord. Amen. Kung dati lumalapit tayo kay Lord, bless me Lord, bless me Lord. Tama naman, nagbi-bless talaga si Lord. Today, sa Thanksgiving nito, how about ikaw naman ang mag-bless kay Lord? Paano? With our thankful offering before God. Sabi diyan, "Oh my soul, O Lord my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty." Kaya po yung honor ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen. So, yan po yung blessing ng thankful offering. God is blessed. God is pleased. He is honored. Napaparangalan siya. Nabibless siya sa ating buhay. Kay whoever nabibless si God sa kanyang thankful offering. At ito pa ang pangalawa. Pangalawang blessing ng thankful offering. Are you ready? Number 1. Ano yung number 1? God is blessed sa whoever na nagta-thankful offering kay Lord. Ito yung pangalawa. Blessing to whoever. Blessing to whoever. Number 1, blessing to God. Number 2, blessing to whoever. Balikan po natin yung verse 23. Ang sabi po sa verse 23, kanina binasa po natin, titingnan po ulit natin, sabi diyan, whoever. So nakikita niyo po si whoever? Nababasa niyo po? 2 beses binanggit. Whoever, whoever. Pag sinabing whoever, tumutukoy po sa tao. Pwedeng ikaw kaibigan, pwedeng ikaw kapatid, pwedeng ikaw, pwede kang mag-offer kay Lord ng sacrificial thank offering. Mapapagpala si Lord. Mapaparangalan mo siya. At number 2, ito po, pangalawang blessing. Blessing to whoever. Blessing sa kanino man na nag-o-honor kay Lord, nagdadala ng kanyang thank offering. Ito po, isa pong katotohanan, mga kaibigan, kapatid. When honors up, ano nangyayari? Honors down. Kapag yung parangal tumaas, pinarangalan natin ang Diyos, naparangalan natin siya with our thankful offering. Alam niyo po, ang parangal na nanggaling sa Diyos, ibinababa niya. Kanino? Kanino po? Kanino ibinababa? Kay whoever. Amen? May mga whoever ba dito? Kay whoever binababa. Sa whoever na nag-aalay ng handog pasasalamat. Tingnan po natin, basahin po natin ang 1 Samuel chapter 2 verse 30.
Tingnan niyo po, ano sinasabi niyan? Tingnan niyo po ang sinasabi ni Lord. The Lord, the God of Israel, promised that your father's family would serve Him forever. Yan po ang dati. Dati po yan. Pero ito ngayon sinasabi ni Lord, but now the Lord says, that will never be. Sabi niya ni Lord, I will honor people who honor me. Tingnan niyo po. Sino daw ang i-honor ni Lord? Yung sinasabi ni Lord, ngayon, sinabi ni Lord, ngayon. Sabi ni Lord, dati, yung honor magmumula lang sa isang family. Pero sabi ni Lord, hindi na ngayon. Hindi na yan mangyayari. Sapagkat ngayon, ang sino mang nag-o-honor sa akin, ay i-o-honor ko. Amen. Blessing kay whoever. Honor from God. Amen. Sino po ang gusto ng honor from God? Blessing ng honor from God. Yes, palakpakan po natin mangyari sa mga nagtas ng kamay, mangyari po sa mga willing ng blessing from God. Alam niyo po, ang thankful offering, the blessing of thankful offering, alam niyo po, when God is honored. Amen? Ang sabi po, yung nag-o-honor kay God, pag na-honor mo sa buhay mo si Lord, i-honor kanya. Kapag yung honoring mo tumaas kay Lord, bababaan kanya ng honoring na nagbubuhat sa kanya. Ito po, next slide. When God is honored, ano bang nangyayari kapag ang Diyos na parangalan? Kapag may parangal na mula sa buhay mo, tumaas sa Diyos, ano ang nangyayari when God is honored? Sabi ni Lord, I will honor those who honored me. So when God is honored, ito po number one, when God is honored, God multiplies what we honor Him. Ano mang in-honor mo kay Lord, i-multiply back niya yan sa buhay mo. Sino bang gustong multiplication back into your life? Yes, Lord. You can do it, Lord, in your name. Number one, ito po, si Samuel. Si Samuel po, amen, mababasa po natin sa 1 Samuel 1:26-28 and 1 Samuel 2:2. Si Samuel, alam niyo po si Samuel, siya po ay sacrificial thank offering si Samuel ni Hannah. Sino po nakakakilala kay Hannah? Asawa ni Elkanah. Baog po siya, wala siyang anak. Lagi po siyang nagpipray kay Lord, bigyan siya ng anak. Imposible ba? Imposible, baog nga eh. Paano manganganak? Pero lumapit siya kay Lord. Lagi siyang nagpipray. Bigyan siya ng anak. At sabi niya kay Lord, Lord, pag binigyan mo ko ng anak, i-o-offer ko sa'yo. In short, binigyan nga siya ng anak ni Lord. Nagli siya, nagbuntis, nanganak siya. Sa mahabang taon, siya na baog, nagkaroon ng anak. Kung ikaw yon, i-o-offer mo ba? Ibibigay mo ba? Hindi. Grabe. Isang napakatagal, wala kang anak. Baog ka, tapos ngayon nagkaanak ka. Pawawalan mo pa. Pero si Hannah, in-offer niya kay Lord. Pag binasa po natin ang 1:26-28, pwede mo basahin po natin yan? 1 Samuel 1:26 and 1:28, sabi diyan, and she said to him, as surely as you live, sabi diyan, the Lord, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. Ito si Hannah, nagtitestimony siya sa harapan ni Priest Eli. Tuloy po natin. Next. I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked for him. I pray for this child. I pray for this Samuel. Pinakinggan ako ni Lord. Next. Ang sabi diyan, tingnan niyo po, so now, I give him to the Lord. For his whole life will be given over to the Lord. And he worshiped the Lord there. So tingnan niyo po, inihandog ni Hannah yung kanyang nag-iisang anak sa Panginoon.
inoffer niya kay Lord. Ano ang nangyari? Tingnan po natin sa chapter 2 verse 21. Next chapter. Ano po ang nangyari? Diba? Baog siya, binigyan ni Lord ng anak. Inoffer niya kay Lord as a thank offering. Inoffer niya, dinala niya sa temple. Si Samuel, inoffer niya kay Lord. Di wala na siyang anak. Ano ang ginawa ni Lord? Naparangalan si Lord kay Hannah sa offering niya. Ito ang ginawa ni Lord, 2:21. The Lord was kind to Hannah, and she had 3 sons and 2 daughters. The boy Samuel grew up at the holy place near the Lord. Ano ang ginawa ni Lord? Ano ang ginawa ni Lord nung inoffer niya si Samuel? Minultiply ni Lord, ilan? Ilang binalik ni Lord? Ilan? 5. 3 lalaki, 2 babae. God multiplies. When God is honored, amen, binabalik niya, minomultiply niya. God multiplies what we honor Him. Hannah honored the Lord with her son Samuel. Minultiply ni Lord, binalikan siya ng 5, 3 panglalaki at 2 babae. Ito naman, ito po yung widow. Kinuha na ni Lord yung kanyang asawa, yung prophet, kinuha na ni Lord. Kaya lang, anong nangyari? May utang, nakasangla yung kanyang 2 anak. So grabe po, ito po yung situation ng widow. Namatay na yung kanyang asawa. Nakasangla pa yung kanyang 2 anak na lalaki. Mawawalan pa siya ng 2 anak na lalaki. Balo na siya, mawawalan pa siya ng anak na lalaki. Lumapit siya kay Prophet Elisha. Ang tanong sa kanya, sinabi niya yung kanyang problema, sabi niya, man of God, prophet, kinukuha na yung 2 anak ko, wala na nga akong asawa, kukunin pa yung 2 kong anak, kasi nakasangla. Alam niyo po ang sabi ng prophet, anong meron ka? Anong meron sa bahay mo? Sabi ng widow, man of God, walang iba, kunting langis sa sisidlan. Oil in a jar. Sabi ng prophet sa kanya, sige. Alam niyo po, inoffer ito ng widow. Mababasa po natin ito sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. At makikita po natin ang multiplication. 2 Kings 4, 1 to 7. Tingnan niyo po. The wife of a man from the company of the prophets cried unto Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my 2 boys as his slave. Nakasangla yung kanyang 2 anak, aalipinin. Next. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. So yung offering ng widow, little oil. Tuloy natin, anong ginawa ni Lord? Nang inoffer niya, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Next. Ano pang sumunod? Then go inside and shut the door behind you and your sons. Put oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. Next. She left him and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars into her and she kept pouring. Patuloy po siyang nagbubuhos ng oil. Sabi diyan, when all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is no a jar left. Then the oil stopped. Verse 7, she went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Isang jar na may kunting oil. Alam niyo po, nang ito po ay i-offer, pagkatiwala kay Lord, minultiply ni Lord. Napuno ang lahat ng sisidlan. At nang wala nang malagyan, tumigil. Ano pang sabi ng prophet? Humayo ka, ibenta mo lahat. Patapos bayaran mo utang mo, at ang matitira
ay ipamuhay mo. See how God multiplies what we offer unto Him in a thankful heart. Yes, it is true, God multiplies what we honor Him. At dito po sa New Testament, sa John 6, 9 to 13, ito po, ano pang minultiply niya nang i-offer kay Lord? 5 tinapay, 2 isda. John chapter 6, verse 9 to 13. Libo-libong tao, walang makain. Ang sabi ng disciples kay Lord, Lord, magdadapit hapon na. Pauwiin niyo na po ang maraming tao para makakain sila. Ang sabi ng Lord, hindi. Kayo ang magpakain sa kanila. Lord, saan kukuha ng maraming pagkain para pakainin ang maraming tao yan? Si Andrew, lumapit sa Panginoon. Ang sabi ni Andrew, Lord, may bata dito. May 5 tinapay at 2 isda. Alam niyo po, inoffer ng bata, ipinagkalob niya ang kanyang baon. At ito po ay inoffer kay God ni Lord Jesus Christ. Ano po ang nangyari? Tingnan po natin, John 6, 9 to 13. Tingnan po natin. 5 tinapay, 2 isda. Inoffer kay Lord. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. So mga lalaki lang, 5,000 na. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Verse 12, when they had all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. May leftover pa. Next, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. Gaano po ba minultiply ni Lord? Gaano po ba yung 5 tinapay, 2 isda, pinarami ni Lord? Gaano ba? Nang ito ay i-offer sa Kanya. Ilan? 5,000 lalaki kumain. Plus yung mga asawa nila at mga anak. It is estimated ng mga Bible scholars na mahigit 20,000 ang kumain mula sa 5 tinapay at 2 isda. At as we read, meron pa silang natirang nakolekta. Ilang basket? Ilan? Nabasa natin ilang basket ang natira. 12 baskets ang kanilang nakolekta. See, anumang bagay na pinagkaloob natin as a sacrificial thank offering before the Lord. Si Samuel ba, sacrifice offering ni Hannah? Yes. Anak siya sa pagkabao, grabe. Amen. Yung oil ba sacrifice ng widow? Yes. Kasi wala nga silang makain, may utang pa. Yung 5 tinapay, 2 isda, sacrifice offering ba ng bata? Yes, baon niya yon. Walang iba. But see, when it was offered kay God, it was multiplied 1,000 times. Sino bang gusto mong multiplication 1,000 times in your life? Honor God. Offer a sacrificial thank offering before the Lord. Sabi po sa ating next slide, whenever people honor God with something precious, God multiply it. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. So be it, Lord. Hallelujah. A thankful offering does not only honor God, it also brings blessing back into your life.
2 Corinthians 4:15, ito pang sinasabi ni Pablo. Sa New Testament, may thanksgiving ba? Yes. Hindi lang saying thanks, but giving thanks. Sabi po dyan, 2 Corinthians 4:15, ang sabi po dyan, and this is for your benefit. Kaninong benefit daw? For us. And this is for your benefit, for our blessing, so that the grace that is reaching more and more people may cause, ano po? May cause thanksgiving to overflow to the glory, means honor to God. Tumayo po tayong lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pagkatapos po nito, may salo-salo po tayo. Dito na po tayo magsasalo-salo. Celebration ng ating pasasalamat kay Lord. Amen. At marami din po tayo mga kapatiran, mga leaders, out of their gratitude, marami po silang ipinamigay. Dito, marami po silang ipinamigay. At yan po ay blessing sa lahat ng makakabunot. O mamaya, after lunch. Marami pa po niya siguro sa likod. At mamaya, may oras po tayo para ihanda po natin yung ating sacrificial thank offering before God. Yung ating best offering 2025. That offering of sacrifices of thanksgiving before the Lord. That honors God and that brings blessing to God and to whoever. Amen. Pwede mo makita yung mga whoever. Amen. Praise God. Praise God. Lord, ngayon pa man, Panginoon, nakikita mo, Panginoon. Lord, nabasa namin, naintindihan namin ang iyong mga salita. Lord, sinabi mo, Lord, in your word, Lord God, na sa langit, meron kang kayamanang hindi nauubos na laan sa iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Kristo. Lord, I believe for that. And Lord, whoever believe right now, narito sa oras na ito, Lord, patuloy niyo akong buhusan. In your special, in your so many ways, Lord, para, Panginoon, i-bless ang lahat sa amin dakilang Diyos. Lord, lahat ng ito dakilang Diyos, pangyarihin mo, Panginoon. Lord, let our thanksgiving offering, sacrificial offering, Lord, honors you, God. Right now, Lord, we lift up, Lord, our honoring before you, oh Jesus Christ. And we believe, God, the pouring of that honor from your holy throne, Lord God, to multiply every thankful offering, Lord, that will be offered unto you right now. Lord, as we celebrate your goodness, Lord, over our lives this year 2025, Lord, we give you praise. Bless everyone, Lord. Hallelujah. Oh God, yes, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Ibigay po natin ang ating thanks and offering sa unahan. I put myself in the air. I'm yours, just take me anywhere. I'm casting all my cares, so you can take me anywhere. Anywhere. Just let the wind of love blow.
Just let the wind of love blow. 'Cause I put my trust in the Lord. Won't let me on the shores. May I venture out into the deep, confident that you won't let me see. but you let the wind of love blow. The Spirit come and take control. It doesn't matter where we go, but you let the wind of love blow. And let the wind of love blow. Spirit come and take control. It doesn't matter where we go, but you let the wind of love blow. Amen. Tumayo po tayong lahat and let's continue to worship the Lord our God po. And I won't lean on my own understanding. I trust you won't ever leave me stranded, fully sold out, hands high, heart abandoned in the unknown. I will follow, and I won't lean on my own understanding. I trust you won't ever leave me stranded, fully sold out, hands high, heart abandoned in the unknown. But you let the wind of love blow. Spirit come and take control. And it doesn't matter where we go, but you let the wind of love blow. Just let the wind of love blow. Spirit come and take control. It doesn't matter where we go, but you let the wind of love blow. And I won't lean on my own understanding. I trust that you won't ever leave me stranded, fully sold out, hands high, heart abandoned in the unknown. I will follow, and I won't lean on my own understanding. I trust that you won't ever leave me stranded, fully sold out, hands high, heart abandoned in the unknown. I put my sails in the air. I'm yours, just take me anywhere. I put my sails in the air. I'm yours, just take me anywhere, anywhere. Glory to God po. Hallelujah. Amen. So let us pray. Heavenly Father, we continue to thank you, Lord, for enabling us to give our tithes,
offering our best portion before you, O God. Lord, see the hearts of your people, that we are here right now to give you thanks. For you are good and you are worthy of all the praise, thanksgiving, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isang matapat, Lord God, na sumusunod sa iyo, Panginoon, to give their best. Continue to bless everyone. Open the floodgates of heaven and pour out so much blessing sa bawat isang narito, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, na bago matapos ang taon, pupunuin niyo po kami, Lord God, ng testimony, Lord God. And as we have, Lord God, this new year, oh God, there will be more blessing, answered prayer, and testimony. In Jesus' name, amen and amen! Hallelujah! So sa oras na ito, patuloy nating bigyan ng papuri ang Panginoon. Let's sing hallelujah to our God, for He deserves it. Hallelujah! Suko ngayon, umaawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isingin ka, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Puso ko ngayon umaawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor and give you peace. I declare blessing of shalom, nothing lacking, nothing missing, nothing broken, great wealth and favor, favor upon favor, miracle upon miracle, protection upon protection, promotion upon promotion. Receive it, receive it, receive it, receive it in Jesus' name.